Pero humirit pa siya at pinilipit pa ang salita ng Messiah para patunayan na ayon daw sa Messiah ay Sabbath ang araw na yon. Ito ang kanyang error number 6. Tumalon siya sa Matthew chapter 12 verses 1-2, sa pagkakataon na namitas ng makakain ang mga disipulo ng Messiah sa araw ng Sabbath at inakusahan sila ng paglabag sa araw ng Sabbath. At ipinakita niya sa verses 3-4, na ang katwiran ng Messiah ay si David nang magutom ay nagpunta sa tabernakulo, at kinain ng handog na tinapay na hindi nararapat na kainin kapag hindi priest. Ang paliwanag niya ay kaya daw ito ang halimbawa na ibinigay ng Messiah, dahil nangyari ang ginawa na ito ni David sa mismong araw ng Sabbath. Kaya malinaw daw na Sabbath ang third day of the month na iyon at patunay na hindi fixed o laging natatapat ang Sabbath sa 8th, 15th, 22nd, at 29th day of the month. Mali daw ang gaya sa pinaniniwalaan natin na 7th day Sabbath. Pero ang tanong ay, sinabi ba ng Messiah na Sabbath day ang araw na humingi ng tinapay at kumain ng showbread si David? Hindi po. Walang sinabi na ganun ang Messiah. Ang sinabi ng Messiah ay kumain si David ng tinapay na hindi naman nauukol para sa kanya dahil para lamang ito sa mga priests. Sinabi niya ito dahil inaakusahan ng mga disciples niya ng mga Pharisees na lumalabag sa mga patakaran dahil namitas ng makakain sa araw ng Sabbath. Hindi ibig sabihin ng Messiah na ayos lang na labagin ang kautusan dahil wala naman kautusan sa Torah na bawal ang ginawa ng kanyang mga disciples. Ang sinasabi ng mga Pharisees ay man-made rules lang at hindi ang mismong Torah ng Elohim. Ang punto ng Messiah ay ang mali na interpretation ng Torah ng mga Pharisees. Kaya nagbigay siya ng halimbawa na naaayon sa Torah na paglabag pero hindi hinusgahan o pinarusahan. Ito nga ang ginawa ni David na pagkain sa tinapay na hindi nararapat para sa kanya ayon sa Torah. Ang lesson na gustong ituro ng Messiah ay nasa pagitan ng buhay at Torah. Nais niya na maunawaan ng lahat na ibinigay ang Torah upang ang tao ay mabuhay at hindi mamatay, bagkus ay mabuhay ng maayos, masaya, mapayapa, maunlad, malusog, at hindi para mahirapan, mabigatan at magdusa. Dahil ang Torah ay ibinigay para sa buhay. Hindi ibinigay ang buhay para sa Torah. Kaya ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa sa Torah. Kung babalikan po natin sa Torah ay ganyan mismo ang ibig sabihin. Mababasa natin sa Torah na kung ang tao ay susunod sa mga Torah ng Elohim ay mabubuhay siya, at mamumuhay ng maayos. Ang pagmamahal sa Elohim at pagsunod sa kanyang salita o Torah ang buhay at ikakahaba ng buhay. Ang tao ay mabubuhay kapag sinunod ang Torah. Ganoon din ang sinasabi ng Elohim sa mga hari at propeta. Kaya ang purpose ng Torah ay para sa buhay at hindi ang buhay para sa Torah. Ibinigay ang Torah upang ang tao ay mabuhay ng maayos. Kaya din naman ang hangganan ng Torah ay kapag ang buhay ay malalagay na sa alanganin ng dahil dito. Kagaya ni David na nasa emergency situation kaya pinagbigyan. Iyon ang punto ng Messiah. Magbigay po tayo ng halimbawa para mas maunawaan ninyo ang kaibahan ng situation ni David. Mababasa sa 1 Samuel chapter 13, na si King Saul ay pinarusahan na hindi na magpapatuloy ang kanyang kaharian nang dahil sa ginawa niya na paghahandog ng burnt offerings na dapat ay si Samuel ang gagawa. Mababasa sa 2 Chronicles chapter 26, na si King Uzziah ay pinarusahan ng leprosy hanggang sa kanyang kamatayan nang dahil sa ginawa niya na pagsunog ng incense sa altar of incense, na dapat ay ang priests lang ang gumagawa, dahil sila ang ibinukod ng Elohim para sa mga gawain na katulad nito. Bakit sila pinarusahan agad samantalang si David ay hindi? Ang kaibahan ay ang reason kung bakit nila ito nagawa. Sina King Saul at King Uzziah ay ginawa ang mga bagay na hindi nararapat dahil sa kanilang arrogance, na akala nila dahil sila ay king ay magagawa na nila anumang gusto nilang gawin. Samantalang si David ay hindi pinarusahan sa pagkain ng tinapay na nararapat lamang para sa mga priests dahil kaya lang naman niya nagawa ito upang ipaglaban lamang ang kanyang buhay, dahil siya ay pagod dahil sa pagtakas at gutom na. Iyon ay isang emergency situation kaya pinagbigyan ng priests at naunawaan naman ng Elohim kaya hindi pinarusahan si David dahil doon. Nilabag ba ng Elohim ang sarili niyang pamantayan o Torah? Hindi po.
Dahil kaya ibinigay ng Elohim ang Torah para ingatan ang buhay at hindi ikapahamak nito. Kaya nga ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa Torah. Ganoon din pagdating sa Shabbat. Dahil ang Shabbat ay bahagi ng Torah. Watch this. Kaya nagbigay din ng halimbawa tungkol sa paglabag sa araw ng Shabbat ayon sa kasulatan ang Messiah. Kaya ang tungkol sa paglabag sa araw ng Shabbat ay mababasa sa verse 5 ng Matthew 12 at hindi ang tungkol sa pagkain ni David ng shewbread. Kung kailangan ng halimbawa ng Messiah na tila nalabag ang Torah ay ito ang dapat tingnan natin. Ang tanong dyan ay saan mababasa sa Biblia na nilabag ng mga priests ang Shabbat? Ang karamihan ng akala ay ang tinutukoy ng Messiah daw ay ang temple services at animal sacrifices. Ang altar ay hindi dapat na mamatay ang apoy kaya araw-araw itong ginagatungan ng mga priests at ang lampstand ay araw-araw pinapalitan ng langis upang hindi mawala ang ilaw nito. Lahat yan ay patuloy kapag Shabbat. Lalo na dahil doble ang animal sacrifices kapag Shabbat at mas maraming temple services gaya ng pagpapalit ng shewbread. Pero hindi po ito paglabag kundi pagtupad, dahil ang mga ito ay tagubili ng Elohim para sa mga priests at kasama sa Torah. Maaari na ang ibig sabihin ng Messiah ay maraming gawain kapag Shabbat na inaakala ng mga Pharisees na paglabag sa panahon nila dahil mali ang kanilang pangunawa tungkol sa Shabbat. Kaya itinatama niya ang kanilang maling pananaw. Malinaw na gaya ng sinasabi ng channel na ito sa mga nakaraan pa, na ang Shabbat ay hindi pahinga kundi ito ay pagtigil lamang sa mga karaniwang gawain sa paghahanap buhay sa araw-araw, pero hindi ibig sabihin na magpapahinga kapag araw ng Shabbat dahil mas maraming gawain kapag Shabbat, lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa Elohim. Pero ibang topic po yan kaya sa ibang video na lang natin talakayin. Balik po tayo sa main topic, hindi po ito matatawag na pagsuway o pagsira sa Shabbat. Ang pag-usapan po natin ay ang talagang paglabag sa araw ng Shabbat. May halimbawa sa kasulatan na mababasa kung saan ang mga priests ay linabag ang Shabbat. Ang hindi pagsunod sa Shabbat na ito ng mga priests ay mababasa sa 1 Maccabees chapter 2. Ito ay noong nilulusob ng mga kawal ni Antiochus Epiphanes ang Jerusalem, ilang daang taon bago ipanganak ang Messiah. Sa panahong iyon ay nauubos na ang mga Jews dahil lumulusob ang kaaway sa araw ng Shabbat kung kaya hindi sila lumalaban. Mga priests na rin ang nakikipaglaban dahil nauubos na ang mga mandirigma sa Jerusalem. Dahil dito ay nagpasya ang mga pamilya ng priests na sila ay makikipaglaban kahit na araw ng Shabbat dahil kung hindi ay mauubos na ang kanilang lahi at mamamatay ng walang laban sa araw ng Shabbat. Ito ay pinangunahan ni Judah Maccabee na isang priest at anak ng priest na si Mattathias. Sila ay nagtagumpay laban sa mga kaaway at muling nabawi ang Jerusalem na muling hinandog sa Elohim na siyang pinagmulan ng Jewish festival na Hanukkah o the Feast of Dedication. Ito ang isang halimbawa sa kasulatan na ang Torah o ang Shabbat ay may limitasyon kapag ang buhay ay nanganganib. Ang Shabbat ay ibinigay para sa buhay ng tao at hindi ang buhay ng tao para sa Shabbat. Ito ang dahilan kaya nasabi ng Messiah sa verse 7 ng Matthew 21, na kung nauunawaan lang nila ang kahulugan na ito na mas nais niya ang habag kaysa sa handog, ay sana hindi nila hinusgahan ang mga wala naman talagang kasalanan. Kaya sa verse 8 ay nasabi ng Messiah na ang tao ay Panginoon ng Shabbat. Hindi lang ang Messiah dito ang tinutukoy na son of Adam kundi ang lahat ng anak ng Adam. Meaning, ang lahat ng tao ay Panginoon ng Shabbat at hindi ang Shabbat ang Panginoon ng tao. Higit na mahalaga ang buhay kaysa sa Shabbat o Torah. Yan po ang ibig sabihin ng Messiah. Kaya malinaw na hindi po totoo na ang pinatunayan ng Messiah ay Shabbat ang araw na kumain ng tinapay na banal si David sa araw ng Shabbat, hindi po yan ang punto ng Messiah. Isang malaking pagkakamali po na isipin yan ng sinuman at gamitin sa pagtuturo. Kaya ang conclusion sa katuroan na Sabbath ang third day of the month na yon ay wrong. Kahit saan tingnan ay walang aninaw man lang na ito ay tama. Sabi nga ng nanay ko, that is a very wrong mistake.
Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.